Yes, yes, yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Grooves nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. At kung hindi pag hindi nagno-notify sa inyo yung aking video, pakikalkal na lang po si YouTube at hanapin nyo si Kuya Goods kasi maraming nagtatanong kung may upload tayo araw-araw eh. So, ganoon na lang po gawin natin. At ito na nga, ah, pag, talagang, gumagawa ng kagaguhan, kalokohan, talagang gagawin. Ngayon lumalabas peke ang pirma ni Gutesa, saan? Naku, hindi ko alam, kung saan 'to, Baka ito ay affidavit niya o kung ano man, na alam naman natin na peke ang pirma ni Madriaga. Huli. Agoy, agoy, agoy. Grabe, At ito, ICC. Oo, justice system tinalakay nina Amy at Marcoleta. At alamin natin. At, eto na, cash at mga dokumento na samsam sa BGC property. Wow, talaga ba? Talagang, puntirya nila si ano 'no, si Saldico, At, ika-siyam na buwan ni Tatay Digong sa ICC detention, mensahe ni BP Inday Sara. So, alamin natin 'yan mga kasama. At, ano ba ito, political war, by Attorney Guanzon? Oo, yan yung mga mensahe at, salaysay, na puwede nating malaman patungkol dito sa nangyayaring, ano 'to, talagang, gagawa ng paraan itong mga Dorobo at kampo ng mga Dorobo para si BP Sara ay hindi makaupo at masampahan nila ng kaso. Sinampahan ng kaso, plunder na. Wow, talaga ba? Sino ba ang nagnakaw? Bakit kay BP Sara kayo nakatuon? At ito ngang, lumalabas na peking pirma, alamin natin. Pasok. Susuriin nga daw ang tunay na pirma Hmm, ni Ramil Madriaga parang ibang-iba agoy, sa agoy, kanyang agoy. naging pirma sa kanyang affidavit. Kitang-kita niyo naman ang kanyang tunay na Hmm, signature kesa doon sa signature niya sa kanyang naging affidavit na kanyang testimonya oo laban nga, kay Vice President Sara. At ayon magkaiba. sa isang eksperto na nagngangalang Levito Baligod, noong nagkaroon siya ng election law practice, ay naturuan siya ng isang handwriting expert. Kaya't alam niya kung paano tumingin ng peke sa Ayan original. na. When I did election law practice during pre-automated election system, I was taught by a handwriting expert on what to focus on when we example handwritings on question ballots. Below, compare and focus on the terminal strokes, Hmm, letter spacing, and letter forms. There are unique flourishes in each signature. And B. Signatures screen grabbed from social media posts. Samantaling naglabas ng pahayag si retired Brigadier General Randolph Cabangbang, dating commander ng Presidential Security Group, kasunod ng kontrobersiya na affidavit ni Ramil Madriaga oh. na nag-uugnay umano kay Vice President Sara sa pera mula sa pinagbabawal na gamot at pogos. Ayon kay Cabangbang, hindi niya kilala si Madriaga, Yun. ang lalaking naglabas ng serye ng mabibigat na aligasyon kontra kay Vice President Sara. Akala natin na PSG. Hindi pala kilala ng ito, ng, isang, leader. Leader ba o isang general? Hindi kilala si Madriaga. Saan kangkungan ba pinulot ito sa Madriaga at biglang lumulutang? Oo, parang ano, parang, bigla-bigla na lang pumasok sa eksena at bigla ring nawawala. Oo, yung mga paandar lang nila para lumaki, at, umusbong ang usapin patungkol dito sa ginagawa nilang hakbang, para makasuhan o ma-impeach siya, ma-file ng impeachment ulit si VP Sara. Sa isang panayam, sinabi ni dating PS Chief na posible umanong nakipagkaibigan lamang si Madriaga sa isang miyembro ng PSG at ginamit iyon. Yun, lumalabas lang pala. Cheap pala ito 'no? Oo, lumalabas lang pala na kunwari, picture-picture, kaibigan, ayun na. Meron palang, pakay.
Gagawa nila ng kwento. Alam niyo ba yung nababalita noon, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, yung dating si VP Sara ay ini-hearing diyan ng mga Tuwadcom. Before dati merong lumabas na babaeng matanda na nagtatrabaho daw sa ahensya niya. Dati DepEd na oo, nagsabi roon na nagbibigay daw buwan-buwan ng 50,000 sa sobre. Naalala niyo 'yun? O ngayon nawala yung kwento nun. Eto na naman, may kwento na naman dito. Ang usapin naman dito, bilyon-bilyon na duffel bag. Para magmukhang konektado sa unit. Aniya, there are many people like that. Paliwanag pa ni Kabangbang, hindi na bago ang mga individual na nag-aangkin ng koneksyon sa PSG kahit hindi naman sila bahagi ng organisasyon. At ano nga ulit yung sabi ni Madriaga sa affidavit niya? Nagawa sa Bilibid, I was tasked to form the Vice Presidential Security and Protection Group. Abay pakihanap naman. Baka naandyan siya sa picture ng VPSG. Nahanap nyo ba? No. Abay, parang wala naman. Wala, At ayon naman kay Colonel Raymond Lachica, wala daw siyang kaugnayan kay Ramil Madriaga. Kita I nyo na? categorically state that I do not know Mr. Madriaga and have no personal or professional dealings with him at any time. Any assertion suggesting that I was associated with, recommended by, or worked with him is false and devoid of factual basis. As a career officer of the Philippine Army, I have always carried out my duties in accordance with lawful orders, established protocols, and the core values of the AFP. Narratives that lack verification or institutional grounding. I remain ready to provide clarification to any competent authority as required. Yun na lumalabas na lahat ng mga sinasabi at pinalalabas ng mga bulager nila o kung sino man ang nag-uutos sa kanila, ito ay puros gawa-gawa, script. Sino kaya scriptwriter nito? Sino naman kaya ang nag-produce? Isang malaking palaisipan na naman para doon sa mga tao na nagpo-produce at gumagawa ng istoryahe. Hindi ho kayo ubra. Hindi kayo mananalo dyan sa BP o kay BP Sara. Bakit? Universe na ho ang nagtatalaga at nagtatakda para siya ang maging presidente. 'Di ba? Sabihin na naman natin, Kuya Gus, hindi kami naniwala sa tarot-tarot. Sabihin na po natin, huwag kayong maniwala. Pero, halos lahat ng sinabi sa tarot, kay Ate Windra, ako ho ay nanonood din sa kanya, halos lahat ay totoo. Hindi niya sinabi noon hindi sinabi niya noon pala na merong isang tao na magbubulgar ng baho ni Bungitngit at ni Balulong, totoo nga. Ano yung kasunod? Sabi niya mas lalo pang titindi ang usapin sa politika. Totoo nga. Mas lalo hong nagiging ang patindi ng patindi ang banatan ngayon. Meron ngayong patutsada, bilyon na duffel bag. Anak ng tipaklong. Paano magkakasya yung 33 million? Kita nyo 33 million naman. Sino nagbalita niyan? Kahapon, di ba? Umuusbong yung usapin na 2 duffel bag daw ang dinala at diniliver doon kay BP Sara. Diyos mio Marimar, 33 million magkakasya sa double bag. Istoryahe kayo, ano? Balik tayo dito sa usapin ni Tatay Digong. Si Ate Aming o si Ate Aimee, lumutang ho dito sa ganang mamamayan at meron hong pag-uusap o merong pronouncement at tinalakay nila Ate Aming at Senador Marcoleta
ang justice system ng ICC. Ipasok natin. Vice chair ka naman. Ayun, Kaya, vice chair okay ka ako, wala nang choice. Si Bato, hindi na mahanap. Ayun na. Tapos, si Hinahanap Jinggoy, ba? ewan, di ko alam. Sabi, alam daw kung saan nasa Pampanga daw Nakita na rin kung saan eh. Opo. kung saan. Hindi ako, napapirma ko doon sa minority report eh. Ganun ba? Kaya nga sabi ko Anim kaming nakapirma. Nakapirma? Oo, nakapirma. Kasama ba si Senador Bato doon sa anim po? Sa pumirma? Opo. Oo, bigay mo nga sa akin yung aking... Kitab? yung aking... ano yun? So, totoo pala na talagang alam kung saan. Cellphone. Oho. Mamaya, para ipakita ko yung, sige nga yung po, pirma sige. niya. Oo, lahat kami Hindi pumirma. nagtatago yun. Oo, andyan lang yan. Ay, hindi ko maintindihan. Bakit yung ICC warrant, kung talagang may ICC warrant, ba't hindi ilabas? Yun nga. Sabi na, andyan. Sabi naman ng isang kapatid, wala daw. Ba talaga? Oho. Nasa telepono daw. Nasa telepono, gano'n Pero- naman. Pareho ng Presidente Duterte. Parang issue pinakita dyan, lang ganyan. Kinakailangan na si Sen. Aimee tatayo. Alam ko tatayo siya yan. Opo. Isang araw, siguro mga Lunes o Martes. Pagka pa naglabas ng warrant of arrest ang ICC, mandatory ba na isusurrender mo na ang isang Opo. mamamayang Hindi. Pilipino? Wag na yung senador. Kahit na hindi senador. Kahit na tindera lang sa palengke. Bakit? Wag, hindi. Oo. Ibig mo sabihin na yung ICC mas mataas pa sa legal system ng ating bansa. Yun ang dapat nating mapag-usapan din sa Hindi Senado. po pwede yun. Yung nangyari kay Presidente Duterte, hindi dapat maulit. Kasi labag talaga sa atin sa ligang batas. Wala nang tataas pa doon. Kahit na. international ek-ek pa yan. Yan. Mas mataas talaga yung ating Nanindigan konstitusyon. na si at ang Ate ating Aming, ha? Nanindigan na ho si Ate Aming na wala nang tataas pa. Ha? Kung ganito na lang ang maging pananaw ng halos lahat na senador, ha? Pwede naman eh. At kita nyo, ang Supreme Court naglabas na rin ho ng parang kinakatigan na padaliin ang pag-uwi ni Tatay Digong. Bakit nagtataka tayo? Bakit nung namumuno nagmumukhang anga-angahan patungkol dito sa issue na ito? Hindi niya ba naalala yung tulong na ginawa sa kanya ni Tatay Digong? Doon pa lang sa kanilang mga ama na hinihiling noon na maipasok dito sa libingan ng bayani o maihimlay. Hindi lang niya iniisip o talagang binaliwala niya talaga yun. Ganun talaga siguro pag utak losaw Di ba? mga batas. Siyempre. Yung due process, syempre. At Pilipino yan eh. Kung Pilipino, syempre, kailangan dadalhin muna sa korteng Pilipino. Kung makakuha sila ng warrant of arrest, ayun. Pero kung wala pa, walang visa yun. Nasa korte natin, nakilalanin o di kilalanin yung mga warrant na linalabas na galing sa labas. Tama-tama. Nung nakaraan, di ba, so natalaki natin, na naglabas na ng Ruling. ang ruling ng Supreme Court tungkol sa bagay nito. Di po ba, Superate? Yes, ang sabi naman na wala pang issue, wala pang injured party, wala pang maski ano. Kaya dinismiss yung kay Bato. Yun ang intindi ko Oho. Kasi premature wala Premature pa daw. namang wala pa nahuli. Wala pa question nahuli. yung Oo. Wala pang maipakita yung ICC. Dapat may mahuli na halimbawa, may nahuling butiki halimbawa. Para meron ng actual case. Actual Wala controversy. pang Doon kaso natin matetes kung talagang kakasa ang Supreme Court. Kasi kung ako yung Chief Justice ng Supreme Court, teka muna. Bakit? Mas mataas ba yung legal system o yung ng ibang bansa, ng ibang bansa kaysa sa atin? Oho. Hindi naman ako papayag sa ganyan kasi meron tayong saligang batas. Sabi niya, Opo. no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Yun lang Bigla mo sasakay na naman sa kung anong nangyari. Sabi nga ni Sen. Aimee, Uulitin ba yan? uulitin mo na naman yun. Oho. Samantala kung tutuntunin mo mismo, yung mismo provision ng Rome Statute, kung sino man, halimbawa talagang nakapag-issue na ng warrant of arrest, Opo. makikialam pa rin yung yung judicial authority ng domestic court kasi para masino mo kung talaga yung sinabi na yun ang taong yon. Ayun. At Opo. kung halimbawa yung kanyang karapatan ay
na proteksyonan. Opo. Kaya dadalhin mo muna sa korte. Hindi mo dadalhin sa Villamor Air Base. Kailangan natin matingnan, matest. Opo. Kung nasusunod pa rin ang mga batas. Parang hindi na eh. Kasi Hindi na. sabi, bendable na daw yung batas sa Pilipinas. Ayun lang. Kita nyo naman. Diba? Sabi ko sa inyo eh. Ibang klase Pag talagang gusto nila, kaya nilang gawa ng paraan. Pero ito lang. Gawin nyo muna, ibigay nyo muna yung warrant ng totoo, hindi yung nasa cellphone. Tapos, pag na-warrant na, dalihin sa local government, local trial court o justice. Sabihin natin sa hukuman, doon nyo dalhin. Huwag nyo dadalhin sa Villamor Air Base o kung saan man base. Dahil hindi makatarungan. Ngayon, dahil sa initan ng usapin patungkol dito sa kay Senator Bato, pati ho ang political vlogger at isang representative na dating vlogger, ngayon ay nagkakaroon ho ng issue. Ano yan, Kuya Goods? Ito, alamin ho natin kung ano at bakit at ano ang pinagmulan. Pasok. Congressman at mga senador gaya ni Bato de la Rosa na hindi na nga pumapasok at hindi gumagampan dun sa trabaho nila, nakukuha pang buo yung sahod nila. Dahil daw doon sa hindi pagpasok, hindi daw sumasahod. Okay, may punto siya sa part na yan. Hindi, let's think of this objectively. Okay? May punto naman siya. Pag hindi pumapasok, dapat walang sahod. Ang tanong, may batas bang ganun? Hindi daw applicable yung no work, no pay sa mga miyembro ng Kongreso. Kabilang na dyan yung mga senador at mga congressman. Totoo naman kasi kahit saan mo hanapin, walang nakasulat tungkol sa no work, no pay policy sa rules ng House of Representatives at Senate of the Philippines. Tama ka eh. Inamin mo mismo, walang ganyang rules. Walang batas na ganyan. Tama ka. Dapat magkaroon ng rules tungkol dyan. Sinong gagawa niya? Kayo. Putak ka ng putak dyan. Kesa na pumutak ka, bakit hindi mo kausapin yung mga kapwa mo? Gumawa tayo ng batas. Puntahan mo si Senator Soto. Ayusin natin ang rules and regulation. Instead of going to the public, putak ka ng putak. Hindi ka na blocker ngayon, bata. Congressman ka na. Yun. Yun lang mahirap. Mahirap kasi, akala niya, lahat ng tao kaya niyang pasakin. Sino ba sinasabi natin? Yung bagong representative. Magaling, oo. Humanga din ako dito eh. Kaso nga lang, hindi niya tinitignan lahat. Nakatutok lang sa isang tao, dalawang tao. Kung matapang ka nga, sabi nga ni Boss Master Banat Bay, idolo to ng lahat eh. Gayahin mo si Barsaga. Sabi rito, pasok. Tatanggol kay Bato. Sabi ko nga sa'yo, I am in favor of that. No work, no pay. Pag umabsent ang senador, bawasan din. Pag umabsent ang congressman, bawasan din. Pero for you as a congressman, sasabihan mo yung senado, that is not a proper way. Out of courtesy ka, bata. Kung kami magsasabi, no problem. Mamamayan kami. Kami ang may karapatang magsabi niyan sa mga congressman at mga senador. Pero ikaw, bilang courtesya doon sa kabilang house, hindi mo dapat dinediretso. Ang kinakausap mo yung Senate President. Ginawa mo na ba? O puro daldal ka lang din? Ang tanong ko nga sa'yo pinuna mo ba lahat ng absent? Pinangalanan mo ba mga absent dyan sa Congress? Bakit? Takot ka kasi kasama mo? Yung tapang mo hanggang TikTok lang? Kasi narinig ko ito noon. To be honest napapanood ko videos nito. Bilib ako sa batang to. Sabi ko, okay to. Pag nanalo ito, sana ipaglaban niya talaga yung mga manggagawa. May mga pangako pa siya. Pag ako nasa Congress na, ganito. Tangin na mas matapang pa sa'yo si Kiko Si Kiko Barsaga, talagang binanatan yung mga congressman. Yung tapang mo, tapang-tapangan lang niya sa TikTok. Bata, amoy na amoy kita. Yung mga ganyan mo, for the content. Huwag ganyan. Sabi ko sa'yo, yayariin kita. Hindi ko palalagpasin yan. Yun lang. Kasi naman, mali for the content ka tuloy, nakikitaan ka. Lalo na yung isang babaeng sinungaling. Kung makapag-title, makapag-thumbnail, ibang klase na talaga. Talagang may patungkol na talaga. So, meron ng sasabon doon sa babae na yun. Kilala nyo ba yung Anta Clara? Kahit magsinungaling, okay lang. Di ba? Ngayon, supalpal siya dito sa mamang ito. Ipasok mo, kuya. Sa mga BBM supporters dyan, tulungan nyo naman si Auntie Claire nyo. Medyo may pagkaango-ango na, parehas ninyo. Tingnan nyo yung statement niya. Sa konektadong Pinoy, walang konektado. Lahat konektado. At mabilis pa ang serbisyo. Unsuwa? Walang konektado? Lahat konektado? Ano ba talaga? Hinampa ka?
Diba, totoo nga naman, kung napanood yung video na yon, na lumabas na video na yon, talagang magugulantang ka dahil lutang din ata eh. Lutang din ang mama. Ang ali. Lahat daw hindi konektado pero konektado. Parang si Bongit-ngit lang Cash at mga dokumento na samsam sa BGC property ni Saldico may kaugnay sa flood control scandal. Talagang ginagawa nila ng parang si Saldico, no? Ay, sasabihin ko na sa inyo, galit man ang tao kay Saldico pero may paninindigan ang mama. Bakit? Nilabas ang baho nyo. Kasi ginamit nyo siya. Ginamit nyo na nga, siniraan nyo pa. Gusto nyo palabasin na siya may pakananan lahat. Siya ang magnanakaw. Kayo naman pala ang sobrang... Ay, pasok natin. Anong kwento ito? Pinasa sa ilalim na ng NBI sa red notice ng Interpol. Si resigned Congressman Zaldico. Sa paghalughog naman ng mga operatiba sa BGC property ni Co, nakakalap sila ng mga dokumentong may kaugnayan daw sa patuloy na flood control investigations. Talaga? Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Hiniling na ng National Bureau of Investigation sa Interpol na isailalim sa red notice si dating Ako Bicol Party List Representative at ngayon fugitive from justice Zaldico. November 23 pa raw nila isinumite ang request sa Philippine Center for Transnational Crime at sa kanilang huling monitoring ay nakasalang pa ito sa evaluation ng Notices Diffusion Task Force ng Interpol. The request is being evaluated in terms of its form and substance. May mga iba na mabilis na na-approve, may mga iba naman na medyo it takes time, kaya kinakailangan natin checkin. Kapag daw naaprubahan, agad na ino-notify ng Interpol ang lahat ng member states na may umiiral na arrest warrant laban kay Co. Personal na inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang Sandigan Bayan arrest warrant laban sa dating mambabatas noong November 21. Po, bagamat hindi valid o walang effectivity o ang warrant of arrest issued by a local court before the jurisdictions where that Mr. Saldico will be found. Alam naman po natin that the passport has been cancelled, so undocumented area na po si former Congressman Saldico, kaya pwede pong ma-aresto naman yan by virtue of the violation of the immigration laws ng country kung siya matatagpuan. Hindi rin daw isinasawalang bahala ng NBI ang mga ulat na maaaring may hawak na foreign passport ang dating mambabatas. Patuloy din ang verification ng ahensya sa kinaroroonan ni Co. Kahapon lang sinalakay ng NBI ang BGC property ni Co kung saan 3 vault ang kanilang binuksan sa bisa ng search warrant. Doon daw ay kanilang natagpuan ang mga dokumentong may kaugnayan sa flood control scandal. Meron din daw mga lumutang na pangalan pero hindi na nagbigay pa ng dagdag na detalye ang NBI. The NBI would like to believe that... May lumutang na pangalan. Baka mamaya sasabihin na naman doon, andun yung pangalan ni Paulo Duterte o ni Pulong Duterte, ni Bibi Sara. Hindi dinetalye. Ganon sila di ba? Kwento nyo sa unggo yan. Huwag nyo kami pinagloloko. Dito tayo kay Bibi Sara. Nasa The Hague si Bibi Sara. Oo. Kailan to? Kailang in-upload to 4 hours ago. Si Bibi Sara ay nasa The Hague at 9 months na ho si Tatay Digong. So hindi pa rin talaga nila pinagbibigyan yung interim. Habang naghihintay ng trial, wala pa hong trial Pero sana manalangin kayo na ito bago magpasko magkaroon ng liwanag para sa pag-uwi ni Tatay Digong. Alamin natin anong mga mensahe at maya-maya bardagulan ito. Political war. Atty. Guanzo nagbigay ng linaw. Ayan mamaya. Pasok muna natin to kay Bibi Sara. Kabayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Good day to everyone. Not a very good day in the Hague. No sun at all. I was wishing for sunshine today, but sadly, the sun did not show up. I realized na I think we Filipinos get our sunshiny disposition from
where we are in the world, no? It's a tropical country, and we get the sun 365 days a year. And yun din yung short chat namin kanina noong escort guard sa loob. Sabi niya, everything okay? And then I said, everything okay except the cold. And then he said, well, yes, this is their normal. This is our normal weather here in the Netherlands. And then I said, but you have sun lamps, right? In your houses? Sabi niya, well, mine, we do not have sun lamps, but I heard that they're good. They're very good, the sun lamps. And then I told him, my friend who lives in the Ireland, they have a sun lamp in their house. And then it gave him an idea, and he said that maybe I'll get one for my wife this Christmas because I heard that sun lamps are good. So, I think sa dami ng pinagdadaanan natin bilang isang bansa, nakatulong na rin yung meron tayong sunshine almost every day doon sa Pilipinas. And una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa inyo dahil nabuo natin itong salo-salo. Yan. Thank you po, BP. Dito, ngayong araw na ito. And syempre, hindi ito mabuo kung wala yung presence ninyong lahat. At ibig sabihin na nandito kayo, you took time out of your day to make it here and pray for former President Rodrigo Duterte, and of course celebrate the Christmas spirit with your fellow Filipinos. Marami sa inyo ang hindi tiga-Hague, mga tiga-ibang bansa dito sa Europe. Some travel 200 kilometers, some travel 7 hours in a bus, no? Na napakahirap dahil yung paa mo? Hindi ma-stretch yung paa mo for 7 hours. And meron sa inyo may trabaho, pero dinala yung trabaho dito ngayon sa ating salo-salo. So iba-iba yung sitwasyon, pero everybody made time. Yan, salamat At so parang lumalabas na, yung ibang mga kababayan natin ay pumunta dyan. At sana damihan nyo pa, no? Magtipon-tipon kayo dyan para sa, gaganaping, parang, alam mo si Tatay Digong kasi magki-Christmas na, di ba? Pero sana, wag naman siya umabot ng dyan magpasko. Sana bago magpasko, ngayon pala, o kaya mamaya, makalaya na. Di ba? Yun lang ang hiling natin para maging maayos, 80 years old o mahigit. Hindi ko alam hindi ko sure kung 80 o 82 o 81. Yung matanda, hindi nyo na ginalang, tapos pinagkait nyo pa yung interim. Ibang klase talaga sila. Yan talaga ang mga dorobo, no? Utos yan pakana yan ng mga dorobo Kala naman nila matitinag si BP Sara pagdating sa ganyan. Lumalaban yan at lalaban. Ito, political. Ang estratehiya. Tolig Wanso nagbigay ng linaw. Alata namang political war ito kung gusto nyo, di ba gintay na lang kayo ng 2028? Tama. Yun, di ba? Kasi tingnan nyo, bakit sa budget ng Vice President pinasa agad nila? Wala pang isang oras, pinasa na nila. Kung nagdududa pala kayo sa confidential funds niya at kung ano-ano dyan, hindi dapat siniro nyo na lang ang budget niya. Tama. Diba? Panindigan nyo yan. Kaso ayaw nyo panindigan dahil mga politiko kayong mga garok o sa Bisaya pa.
Apo, attorney, balikan ko lang yung kay VP Sara dahil ito talaga yung ipinapatanong sa inyo ng ating mga kababayan. Kapag makitaan raw ng probable cause ng ombudsman at masampa ito sa Sandigan Bayan, ano po nakikita ninyong senaryo na mangyayari at ano ang maaaring idepensa dito ng Vice Presidente? At may tanong din po sila kung maaari ba siyang ma-preventive suspension o maisailalim sa preventive suspension gayong siya po isang impeachable officer na matanggal lamang sa pamamagitan lang ng isang impeachment proceeding? Ang ombudsman, pwede silang mag-file. Ang una nilang gagawin is impeachment kasi impeachable yan officer. Kasi binaback up lang nila yung plan B nila, yung ombudsman na plunder. Kasi pag natanggal siya, plunder ang gusto nila, plan B yan. So, narinig nyo? Impeachment muna. Pag na-impeach, plunder. Yun na. Kaya masasabi ni Tony Guanzo na ito ay laban ng politika. So gagawa sila ng paraan para si VP Sara ay hindi maka-abante sa 2028 at free na naman silang dumorobo sa kaban ng bayan. Kaya kung umabot ka sa video natin ito at hindi ka pa nakasubscribe, pilitin nyo mag-subscribe at pindutin nyo yung subscribe button at i-bell all nyo. Bell all po para meron kayong notification araw-araw. O saan ka man, shoutout sa'yo. Hanggang sa muli, bye-bye.